afternoon po mga kababayan ng Sir, this is Jam. The Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is August 20, 15, 16, 2026. Tayo ngayon ay papunta. Actually, nandito na tayo. Dito yan sa may dali lang ha. Nag-emergency meeting ang po sa lahat ng una mga magkakama at isa ito sa kanilang tatalakay ay muna rito na manawagan na pagpasan ng legislated wage increase. Dito, hindi lamang yung labanan sa korte. Mahalaga ho dito na maramdaman, hindi lang ng korte, kundi ng kongreso natin, na kinakailangan na hindi lamang yung defensa nito 85 dito sa Metro Manila, kundi siguro magpasan ng legislated na wage increase na yun na lamang po ang paraan para itaas at kasama ng takot ng ating mga kababayan, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Masabay din po nananawagan si Dunyate sa mga manggagawa na patuloy na mga dampan sa pamamagitan ng social media at tutukan ang issue sa Facebook dahon. Nawagan din tayo sa ating mga kababayan na kahit ngayon, wala pa lamang kahit sa social media muna, ay tuloy lamang po natin yung pangangalampag at pagtoto. Kasi kailangan po talaga ng pressure na yan kung hindi makakupuan din po itong kaso na ito at forever na kung hindi makatanggap ng komento, hindi lang yung sa Metro Manila, kundi pati yung mga taga-probinsya at iba't ibang region. Pinig ni Carlos Miguel Dunyate, tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines. Hindi inaalis ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang posibilidad ng pag-akyat nila sa Korte Suprema para pigilan ang mga korte sa pakikibato sa usapin ng dagdag sahod. Ito ang sinabi ni Carlos Miguel Oñate, tagapagsalita ng TUCP, kasunod na rin ang inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig City Regional Trial Court para ipagpaliban ang pagpapatupad ng 85 pesos na minimum wage hike sa NCR. Ayon kay Oñate, gagawin nila ang lahat ng legal na hakbang para maidiin na walang restriksyon ng mga korte sa usapin ng pasahod. Sana rin kami pa na magkaroon ng petition na temporary prohibition doon sa Korte Suprema para mapigil itong mga korte, no? Hindi lang passive ang pinag-usapan natin dito, pati yung labot at RTC, ini-entertain din yung kaso ipinayin naman ng samahan ng mga blended business companies. Ang major access pa rin natin, ito ay walang jurisdiction. Ang mga korte ay walang jurisdiction sa usapin ng dagdag sahod. Samantala, itinatawa naman ng TUCP ang hakbang ng pamahalaan laban sa usapin. Gusto natin na mag-konkretong paglaban dito eh. Kaya we urge na yung Office of the Solicitor General na supportahan yung motion to intervene ng mga grupo ng magagawa kagaya ng TUCP para maka-represent din kami ng ating mga magagawa dun sa korte mismo. At the same time, no, kailangan pinaka-urgent talaga yung motion na malinis yung injunction na ito. Ang tinig ni Carlos Miguel Oñate, tagapagsalita ng TUCP. Epekte muna ngayong araw ang mas mababang fuel surcharge sa mga eroplano na tatagal hanggang sa katapusan ng Agosto. Sa ulat ng GMA News Online, sinabi ni Civil Aeronautics Board na mula sa level 13 ibinaba sa level 12 ang fuel surcharge. Kaya asahan din ang mas mababang pasahe ang fuel surcharge sa domestic side ay maglalang sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos. Depende sa distansya kumpara sa dating 437 pesos hanggang 1,237 pesos. Habang sa international flight, nasa 1,284 pesos at 4% ito hanggang 9,550 pesos and 13 centavos sa fuel surcharge mula sa dating 1,386 pesos and
Commissioner DOTOE ang mga PUV drivers na samantalahin ang pinagkakaloob ng 12 pesos na diskwento sa langis ng pamahalaan. Dapat itakahapon sinimulan imatupad ang dagdag diskwento sa crude petrolyo para sa mga jeepney at UP Express driver. Ayon sa DOTE, maaari ng umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng bawat kwalifikasyon sa pera at infrastruktura. Mula anya sa dating 10 piso kada litro na fuel discount, ginawa na itong 12 pesos para makatulong sa mahigit 93,000 na PUV drivers. Sa mga estudyante at kaugnay sa mga Coron at Trinity University of Asia, maraming salamat po sa kahalagahan ng ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Sa umaga, matapos ang hiling-galing sa TV, Novabi at JTV, sort na ng Top 8 ang inyong mga tanong, ang kalusugan at sasagutin at live
Dito kaya? Ah. Doon sa loob, no? Ba't anong mayroon dito? Brown... Dito po ata sa loob. Ha? Dito po. Hindi, yun ang tinuturo. Papasok po ba dyan? May daan? Hindi ko alam. Alam ko dito yun eh. Saan po ba yan? Ito po yun, naka ano, ano, tinuturo niya. Dito lang sa may yelo. So, dito na lang kayo? Parang ano na siya eh. Baka ba yung nakapin po sa inyo? Pero ang nakalagay sa ano. Tanong na lang po natin dyan. Baka dyan po yung ano. Yung daan. Doon po. tumataas na rin ba yung presyo ng mga Kasi dyan yung tinuturo eh. supply pati na rin yung sa Sa may ano po, Pinto Art Museum? Yun na, nada? Ah, sige, thank you. So, mali itong tinuturo niya, no? Ganyan nag-set ako ng location. Tapos, di ba bahay namin? Tapos, sa Prada ng Showrace ko din. Ito na? Eh, tika. Pwede ba yung sasakyan dyan? Hmm? Magulo tong dalawang to eh. Magpapabanti tapos meron pa babawi sila eh. Ito? O, doon pa? Dito na? Ayun, Pinto Art Museum. Ayun. Ito pala yun. Ba't na tinuturo niya? Yung sinasabi ko nga. 85. 838 po. Okay. Thank you. malaking kagalugan kasi dito sa pangating ginagayon sa pamilya o supply Ingat kayo. God bless. pagyo, Ingat. Sige po. Pinapansin ka eh, masama ang panahon, nasira yung mga pananim, kulang ang supply, walang nakakarating, pero pag sa pagsama naman eh, ang dami natin supply. Tama po, ang ilang araw na ito, kaya pag sa panahon, nakasablahin na ang mga trader, eh talagang naipon ako. Kasi yung iba nga, sabi natin sa tapos na ulit yung tapos na lang. Malatal sa pinagin pa sa magsakay center o sa mga training post dahil sa dati, sa dati nag-ipon ng mga agricultural products na hindi bumiyahe natin. Talagang totoo na, hirap ang biyahe, kaya alam, siguro, isa ang dalawang dental pa rin ang nakabiyahe dahil sa sobrang sama po ng panahon na papalit lang na mga over-level natin particular sa Ano sa tingin niyo yung dapat na gawin ng DA ngayon is siguro ito yung panahon na dapat na tumulong sa logistics hindi rin siguro yung mga regional offices ng DA hindi pati na rin siguro yung FTI para na sa ganoon na maipagsak padala dito sa Metro Manila yung mas murang presyo ng mga gulay para
United States. Pero kung alam naman natin na hindi naman tumaas ang presyo pagdating po sa basket ng alam. Sa nakikita nyo ba na sabi nyo nga kung sa farm gate bababa pagdating dito sa Manila tumataas isa sa mga nagpapataas yung mga biyahero o yung mga middleman dapat ba pantayan ang gusto ng DA itong ganitong mga sistema para lang sa ganoon na hindi naman mapagsamantalahan yung sitwasyon, Sir Jason, kasi parati na lang na kapag ganito ito yung nagiging katwiran na kalamitan sa malang panahon ginagamit na patayan. Pick up po. Ayan po, ID sir. Hello po, good morning. Good afternoon po. Kuya, nandito na ba kayo? Yes po. Sa gate po. Diretso lang po ako dyan. Sige, sige. Sa pink, kuya. Pink? Yung nasa pink. Ay, akala ko pink siya. Maraming salamat po. Valenzuela to Antipolo yan. Paano po?